and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay nasa unang linggo sa month of April ng ating team Arise and Build across redeemed people. Nahinango po in the book of Galatians chapter 6 from verse 11 up to verse 16. Basahin muna po natin, no? From verse 11. Mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng sulat na ito. Ako ang siyang sumulat nito. Ang mga taong naghahangad na mapuri ng kapwa, ang namimilit sa inyo'y kayo'y magpatuli. Inagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan. Nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tuntuning iyon. Huwag nawang mangyari sa akin ang ganon. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga kung siya nga ay naging bagong nilalang. Manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos. May the good Lord bless the reading of His Word. Sa umagang ito, ang topic po na ating pag-uusapan ay pinamagatan kong religion based on the cross. Religion based on the cross. Ito po yung minsan meron tayong maling pananaw patungkol sa salitang reliyon. Ang salitang religion ay galing sa Latin word na religare. Yung salitang rigare means to bind or connect. Kaya yung salitang religions means reconnect o rebind. Yun yung pinaka-purpose ng religion, na muling maibalik ang magandang relasyon ng Diyos at ng tao. Kaya merong religion. At minsan, sinasabi natin na hindi na mahalaga ang religion. Kasi nga, merong mga religious practices na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero tingnan po natin ang sinasabi ni James. In James chapter 1, from verse 26 to 27, according kay James, true religion was defined: if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceive his heart, this person's religion is worthless. Kung sinasabi ng isang tao na siya'y reliyoso, pero hindi niya kayang pigilan ang kanyang dila, ang sabi doon, dinadaya niya lang ang kanyang puso, ang kanyang sarili. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit
orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. Ang tunay na reliyon ay yung mga taong dumadalaw sa mga ulila at sa mga balo at lumalayo sa kasamaan ng mundo. Kaya meron pong tinatawag na true religion. Amen. At ito nga pong religion based on the cross of Christ. Kaya para maunawaan po natin yung pagkakaiba ng religion based on the cross of Christ, pag-usapan muna natin yung religion based on human tradition or concept. Yung reliyon na base sa human tradition, sa kaugalian ng mga tao o sa pananaw ng tao. Ang sabi dito sa verse 12, letter A, it is those who want to make a good showing in the flesh. Itong reliyon na based on human tradition, ang kanilang binibigyan ng pansin o halaga ay yung pagbibigay ng kasiyahan, maipakita yung kanilang magandang image sa labas. A good showing in the flesh. At meron pong tatlong mahalagang bagay na makikita natin yung religion based on human tradition. Una, concern with social distinction. Kaya makikita po natin sa iba't ibang mga reliyon, meron silang pagkakaiba-iba. Diba? May pagkakaiba na ipinapakita sila. Katulad po dito, alam nyo, nung panahon pong yon, dalawa lang ang lahi. Yung lahi ng mga Hudyo at lahi ng mga Gentiles. Dalawa lang ang lahi nun, Hudyo at Gentiles. At para ma-identify ka nun na Hudyo, ang isang palatandaan na laging pinipilit ng mga Hudyo ay yung salitang circumcision in the flesh. Ibig sabihin, lahat ng mga Gentiles nun, silang lahat ay mga uncircumcised. Pero yung mga Hudyo, sila ang circumcised. Kasi yun ang kanilang covenant sa Diyos mula sa panahon ni Abraham. Pero nang si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, nagkaroon na ng pangatlong lahi ang tao. Ito yung lahi ng mga Kristiyano. At dito sa pangatlong lahi, pwedeng makapasok ang Hudyo na Kristiyano at ang Gentiles na Kristiyano. At dito nagkaroon ng problema. Kasi yung mga Hudyong Kristiyano, pinipilit pa rin nila sa mga Kristiyano na hindi lang sapat ang kamatayan ni Kristo sa krus. Kinakailangan pa rin na kayo ay circumcised. Amen po ba? Di ba ganito ang religion? Meron silang masyado silang concern doon sa kanilang mga pagkakaiba. Tingnan nyo, lahat ng religion, meron silang pagkakaiba na pinipresent. Social distinction. Kaya dito makikita natin, ano yun sa kanila? We would force you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted from the cross of Christ. Kaya pinipilit nila, parang sinasabi nila, kapag hindi kayo circumcised, wala sa inyo ang covenant ng Lord. Ang pinakamatibay na covenant, hindi na yung old covenant. Ang pinakamatibay na covenant ay new covenant. Hindi yung circumcision of the flesh, kundi yung circumcision of the heart. Yun ang kaibahan ng old covenant. Ang old covenant, circumcision in the flesh. Pero ang new covenant, circumcision of the heart. Kaya dito makikita natin, yung hindi tunay na reliyon, ang dami nila.
na sinasabi sa tao, ito ang gawin nyo para maligtas. Diba, may mga reliyon na nagsasabi, kapag hindi ka sumapi sa amin, hindi ka maliligtas. Yun yung sinasabing concern with social distinction. Pangalawa, na para ma-identify natin sila, concern with outward respectability. Outward respectability. Verse 13, letter A. For even those who are circumcised do not themselves keep the law. Kahit na silang mga na-circumcised, hindi naman nila iniingatan ang kautusan. After lang sila doon sa outward na kung saan sila doon ay pagpipitagan. Diba yung mga iba, talagang sobra yung kanilang panlabas na pagbabago. Meron ng isang church na alam ko na hindi ka pwedeng manigarilyo sa loob ng kanilang kapilya. Pero bas, pwede na. Outward, parang ang sacredness ay yung loob. Sa New Testament, sinabi ng Panginoon, your body is a temple. Hindi yung physical temple, kundi yung spiritual temple. Why? Kasi nga, kapag ang Diyos ay nananahan sa physical temple, magkakaroon tayo ng ganoong pananaw na para bang itong loob na ito ng bulwagan. Kung maaari, huwag tayong gagawa ng anumang hindi maganda. Pero paglabas na natin, pwede na. May problema yon. Kasi ang spiritual temple, dala-dala mo, nasa iyo ang presensya ng Diyos. Malilimitahan tayo. Kaya tingnan niyo, may mga religyoso na kapag nasa loob ng simbahan, talaga naman, hindi makabasag pinggan. Napakabait. Talaga namang sobrang napaka-solemn talaga. Ang problema, paglabas. Yun na nagiging problema. Yung outward respectability, tingnan niyo yung awit na banal na aso, santong kabayo, merong nakasakay sa jeep, na nananalangin, biglang nagkaroon ng sudden break, biglang nakapagsalita siya ng hindi maganda. Kaya doon pinasok yung chorus, banal na aso, santong kabayo. Nakukuha niyo po ba yung outward respectability? Ganun ang mga reliyon. Kaya ito, Holy Week na naman, anong gagawin ng iba? Yung mga iba magpipinitensya. Yung mga iba magpapapako sa krus. Hindi nila alam, Jesus died once and for all. Hindi mo na pwedeng gawin yun. Siya lang ang makagagawa nun. Pero bakit ginagawa ng iba? Kasi sa kanila, ipinapakita nila, ito ang aking tunay na pagsisisi, nagtitika ako. Sinusugatan ko yung katawan ko, sinusugatan ko yung kamay ko. Mga kapatid, ang pagsisisi ay hindi lamang yung katulad ng ginawa ni Judas, na isinauli niya yung 30 pieces of silver, tapos masyado siyang nalungkot. Hindi yon. Ang tunay na pagsisisi, tatalikuran mo yung kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Kasi kahit na ipakita mo yung pagsisisi mo sa Holy Week, magtika ka, lumakad ka, magpinitensya ka, magpapako ka sa krus, after ng Holy Week, back to normal. Lahat ng ginawa mo, yun yung tinatawag, outward respectability. Naghahanap ka lang na maging kapita-pitagang ka sa paningin ng iba. Diba? Minsan kasi, may mga taong masyado silang na-amaze. Kaya maraming pumupunta dyan sa Pampanga kasi may pagpapapako dyan sa krus.
dinadayo yan. Kaya yung mga iba talagang ginagawa nila. Pero mga kapatid, lahat ng yon ay hindi na kailangan. At ang pangatlo, para ma-identify mo yung religion based on human tradition, based on human merit. Sabi ng verse 13, letter B, but they desire to have you circumcised that they may be boast in the flesh. Kaya nila pinipilit kayong ma-circumcise para meron silang ipagmalaki sa kanilang katawan. Based on human merit. Tingnan mo sa mga religion, mahalaga ang good works. Kasi hindi ka maliligtas kapag hindi ka gumawa ng mabuti. Hindi lang sapat yung faith in Christ. Hindi sapat yon. Kinakailangan plus good works. Sa kanila, faith in Christ plus good works equals salvation. Hindi yun ang turo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible, faith in Christ equals salvation plus good works. Na kaya tayo gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Yan ang sabi ng Ephesians, di ba? For by grace are ye saved through faith, not of your works. It is the gift of God, lest any man should boast. Kasi kapag nakabase tayo sa human merit, parang yung ginawa ni Kristo sa krus, wala palang saysay. Bakit pa nagpakamatay ang Panginoon doon? Pwede naman palang maligtas ang tao sa good works. Pwede naman palang maligtas ang tao. Tingnan nyo sa ibang reliyon, meron sila yung tinatawag na incarnation. Kaya ang paniniwala sa incarnation, dapat maging mabait ka sa iyong buhay sa mundong ito. Bakit? Kasi once na namatay ka at nag-incarnate ka, kapag mabait ka, magiging maganda yung susunod mong buhay. Pero pag naging salbahe ka, pwede, once na nag-incarnate ka, ang buhay mo pwedeng maging hayop, maging ipis, maging daga. Yun ang teaching ng reincarnation. Tingnan nyo yung isang religion, isang grupo ng religion din. Kapag ikaw ay nakiisa sa kanilang tinatawag na jihad, kahit na gawin mo yung isang bagay na ang pinag-uusapan ay patungkol sa pananampalataya at paniniwala, yung mga suicide bomber, tingnan mo, ilalagay dito yung bomb, pupunta sa mataong lugar, tapos pasasabugin. Alam niyo kung bakit? Kasi naniniwala sila kapag ginawa nila yon, makakarating sila sa paradise. At merong naghihintay na 7 virgins na sasalubong sa kanila. Based on human merit, yan ang tinuturo ng reliyon. Kaya bakit madalas naririnig natin sa mga pastor, hindi natin kailangan ng reliyon? Bakit? Kasi nga, ito yung religion based on human tradition. Hindi talaga natin kailangan yon. Kasi kung kailangan natin yon, hindi na kinakailangan magkatawang tao ang Panginoon. Ang pinakamatandang reliyon, walang iba kundi ang Judaism. Ang reliyon ng mga Hudyo. Kaya based on human tradition. Ano yon? Concern with social distinction, concern with outward respectability, and based on human merit. Alam niyo po ba, sorry to say, itong mga binabanggit ko ay unti-unting nakakapasok sa iglesia ng Panginoon. Bakit magandang pag-usapan natin at balikan? Unti-unting nakaka-penetrate sa iglesia ng Lord. Isipin nyo, manood kayo sa mga YouTube. Maraming mga preacher ngayon
para tumanggap ka ng healing o ng miracle, magbigay ka ng ganito. Ang daming mga ganong klaseng advertisement. Merong isang evangelist, sabi niya, kung gusto mo makatanggap ng himala na 1 sack of rice, magbigay ka ng 1,000. Kasi pag 500 lang, kalahati lang. Very practical nung time na yun, ang isang sakong bigas, 800 lang. Di bakit pa ako magbibigay sa iyo? Ibili ko na lang, may 200 pa akong pambiling ulam. Naunawaan po ba natin yung mga ganon? Pero mga ano to mga church to ng Panginoon. Ibig sabihin, nakapenetrate na yung religion based on human. May isang prophet na napunta sa Pilipinas. Talagang pati yung pagbibigay, sinasabi niya kung magkano yung amount na dapat ibigay. Ibig sabihin, based on human merit, kapag hindi mo na ibigay ito, hindi ka pagagalingin ng Diyos. Napaka-kapritsyo naman ng Diyos. Hindi siya gagawa ng himala. Kaya dito, pinagdidiinan ni Pablo, mali kayo. Dito niya nga ni-rebuke si Peter. Kasi nang makita ni Peter, yung mga Hudyo, biglang wala na. Dati, nakikisalamuha siya sa mga Gentiles. Biglang nung nakita niya yung mga kababayan niya, biglang nagbago agad. Kaya ni-rebuke ni Paul si Peter. Si Pablo, qualified na qualified. Pure Jew si Pablo. Pero sa kabila nun, minabuti niyang mag-minister sa mga Gentiles. Diba sila Peter, nag-focus sa Jew, si Paul sa Gentiles, pero pure Jew siya. Kaya makikita po natin religion based on human tradition. Ano naman po yung religion based on the cross of Christ? Sabi ng verse 14, "But for be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world." Yung religion based on the cross of Christ, kung meron siyang ipagmamalaki, walang iba kundi ang kamatayan ni Jesus sa krus. Tumingin kayo ngayon ng mga Facebook, social media. Anong pinagmamalaki ng mga churches ngayon? Yung kanilang magandang simbahan, yung kanilang magandang facilities. Kung meron daw tayong ipagmalaki, walang iba, kundi ang kamatayan ng Panginoon. Amen? At dito makikita natin yung religion based on the cross of Christ. Una, concerned with personal detachment from the world. Personal detachment from the world. Inilalayo niya yung sarili niya na sa mundo. Yun ang tunay na reliyon. Na hindi ka na nakikiisa. Diba sabi ng Romans chapter 12, "Do not conform to this world, but be ye transformed." Huwag ka nang makiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya madalas sinasabi po ng ating Bishop, Brother Eddie, ang isang tunay daw na mananampalataya, habang nagtagal, ang mundo ay paliit ng paliit at paliit sa kanya. Nagiging maliit na ang mundo. Bakit? Kasi nga inilalayo mo na yung sarili mo sa mundo. Bagamat nasa mundo ka, pero hindi ka na nakikisama. Yun ang kaibahan nun. Hindi katulad ng church ng Corinto. Yung church ng Corinto ay nasa loob ng mundo, pero ang mundo ay nasa loob ng church. Yung mga practices ng mundo nasa loob ng iglesia. Kaya grabe ang church ng Corinth.
Dito sinasabi, yung isang tunay na reliyon based on the cross of Christ, concerned with personal detachment from the world. Anong sabi ng verse 14b? By which the world has been crucified to me and I to the world. Alam nyo, darating yung panahon na dahil inilalayo mo na ang sarili mo sa mundo, isang araw ang mundo lalayo na sa'yo. Anong ibig kong sabihin? Hindi na interesado ang mundo sa'yo. Kasi wala kang idinadagdag sa kanya. Ganon yon. Dahil inilalayo mo. Parang ang isang tao na patuloy mong nilalapitan, layo ng layo. Darating ang punto, mapapagod ka, lalayuan mo na rin. Kung ayaw mo, ayaw ko na rin. Kaysa naman magtiis ako sa iyo, kasusunod, ay ayaw mo, layo ka ng layo. Nilalayuan din kita. The same, ang mundo, lapit ng lapit sa atin kasi gusto niya tayong ibalik. Eh kung layo tayo ng layo, darating ang punto, ang mundo, okay na. Hindi ako sa iyo magtsatsaga, sa iba na lang. Ito ako magtsatsaga sa iyo. Kaya concerned with personal detachment from the world. Second, concerned with the inward righteousness. Kanina, outward respectiveness. Ngayon, inward righteousness. Inward righteousness. Kaya ang pagbabago, hindi kahit na baguhin mo ang iyong suot, baguhin mo ang iyong kilos, baguhin mo ang iyong kilay o anumang baguhin mo panlabas. Hanggang hindi nababago ang iyong kalooban, wala pa ring tunay babago. Kaya grabe yung rebuke ng Panginoon sa mga Pariseyo. Kayong mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw, katulad kayo ng nicho na napakaganda sa labas, pero ang loob ay punong-puno ng kabulukan. Ayun ang ibig sabihin ng inward righteousness. Kaya kahit na anong gawin ng tao na reforma, walang nangyayari. Kasi ang kailangan ng tao hindi reformation. Ang kailangan ng tao ay transformation. Magsimula ang pagbabago sa puso. Hanggang hindi nababago ang puso, hindi magbabago ang lumalabas sa ating bibig. Kasi sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kahit sabihin mo sa anak mo, huwag kang magmumura. Pagkalipas ng ilang mga taon yan, magiging expression na ang pagmumura. Kahit anong turo mo sa anak mo, hanggang hindi pa nababago to. Dito magsisimula ang pagbabago, hindi dito. Kaya may isang programa, ang kanilang slogan, feed your mind. Mali yun. Ang dapat, feed your heart. Dapat ito ang mabago. Tingnan nyo, kahit sa communist regime, tinalo ng heart washing ang brainwashing. Diba, ang mga communists, ang isa sa kanilang paraan ng pag-torture, yung salitang brainwashing. Brainwash ka. Doon sa sulat ni Richard Wurmbrand, yung mga Christian na nasa bamboo curtain sa Poland, ipinasok daw sa bawat isa ipinasok sa isang madilim na kwarto. 24/7, isang naririnig nila, communism is alive. Christianity is stupid. Communism is alive. Christianity is stupid. Communism is alive. 24/7. Yun ang naririnig mo. Na hindi ka lang nasa madilim, nakapiring pa yung mata niya, nakaupo ka lang, nakatali ka.
Yun lang ang naririnig mo, wala kang kain. Communism is alive, Christianity is stupid. Pero malaking nagulat daw yung mga communists. Kasi paglabas ng Christian, still, yung kanyang faith ay naroon pa rin. Kasi habang naririnig daw, brainwash yung kanyang isip, yung kanyang puso naman ay sumisigaw. Christianity is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Amen po ba? Alam nyo mga kapatid, ang brainwashing ngayon, hindi katulad ng style ng communism. Pero may brainwashing na nagaganap ngayon. At ang pinakamalaking brainwashing ngayon ay ang social media. Beware sa social media. Hindi masama ang social media, pero ito ang malaking brainwashing ngayon. Kung ano ang napapanood mo, yun ang ginagaya ngayon ng tao. Kung ano ang kanilang napapanood. Yun ang malaking brainwashing. Mabuti pa yun sa communist. Identify mo na brainwash ka. Ang social media, hindi mo ma-identify. Nakukuha niyo po ba? Hindi mo alam, isang araw ay ang pasok ka na. Tingnan niyo yung mga bata. Ilan na ang namatay na nagkaroon ng cancer sa colon. Ang iba nagkaroon ng cancer sa lalamunan dahil hindi na kumakain. Walang hinto sa ML. Anak, kumain ka na. Hindi natutulog. Isipin mo yung brainwashing na yon ng social media. At napakaraming bata. Namo-monitor ba yan sa mga internet cafe? Pinagbabawal ba yan? Hindi. Pinapayagan yan. Ayan ang malaking brainwashing ngayon. Akala ng iba, ang brainwashing sa panahon ng communism. No. Itong malaking brainwashing ngayon na nagaganap na hindi binibigyan ng pansin. Kaya walang magagawa ang social media kapag matibay yung nasa puso natin. Kaya bakit sinabi, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magkaroon ng pagbabago. Kaya concerned with inward righteousness. Kasi kahit na anong gawin mong mabuti, lahat ng yan, sorry to say, basura. Hindi magdadala yan sa langit. Kasi kapag magdadala yan sa langit, mawawalan ng saysay ang kamatayan ni Jesus. Kaya lahat ng yan ay basura. Kaya hindi po hindi doon sa based on human merit. Pangatlo, based on divine mercy. Anong sabi ni Pablo? And as for all who walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. Kanina, based on human merit. Pero hindi po, based on divine mercy. Naalala nyo, nang si Jesus ay nakabayubay sa krus. Meron po doon isang magnanakaw na pinagtanggol siya. Ang sabi niya doon sa kanyang kasama, marapat lang na mamatay tayo, pero ang taong ito, wala siyang kasalanan. Tapos biglang ang simple lang yung prayer niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong paraiso. Mga kapatid, kung based on human merit, sa palagay niyo maliligtas ito? Hindi. Kaya nga hinatulan siya ng mamatay sa krus dahil siya'y mamamatay tao at magnanakaw. Anong mabuting ginawa niya? Wala. Wala siyang mabuting ginawa. Wala siyang mabuting ginawa. Ang nagawa niya lang, ipinagtanggol ang Panginoon. At sinabi niya, alalahanin mo ako. At anong tugon ng Panginoon? Ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso.
Kaya based on divine mercy. Hindi based on human merit. Hindi ka narito dahil nasumpungan ka ng Diyos na mabait. Hindi tayo narito dahil nakita ng Diyos na tayo'y matulungin. Hindi tayo narito dahil nakita ng Diyos na ikaw ay masunuring anak. Hindi po. Kaya tayo narito dahil sa mayamang habag at biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Anumang estado mo sa lipunan, wala kang dapat ipagmalaki. Kaya sabi ni Pablo, kung may ipagmamalaki ako, walang iba ang kamatayan ni Kristo. Kung may ipagmamalaki ako, yung suffering ko sa pagsunod sa Kanya. Ngayon, anong pinagmamalaki ng mga lingkod ng Diyos? Yung kanilang magandang sasakyan, yung kanilang magandang bahay, yung kanilang malaking worship center, yung kanilang maraming members. Hindi mo dapat ipagmalaki yun. Anong pinagmamalaki ngayon ng Kristiyano? Ipinapakita sa Facebook. Kung meron kang ipagmamalaki, walang iba kundi ang cross of Christ. Kaya si Pablo, kakaiba siya. Tingnan niyo lahat ng masyadong pinapahalagaan ng mundo para sa kanya ay dumi ng tao. Tingnan mo, sabi niya, lahat ng aking achievement, accomplishment sa mundo, para lang makilala ko si Kristo, lahat ng yan ay kinukonsider kong dumi ng tao. Pinakamababa. Sino si Pablo? Si Pablo po ay may 3 lingwaheng alam. Marunong siya ng Greek, Hebrew, and Aramaic. Si Pablo po, ang kanyang professor, ang pinakamagaling na professor noon, si Professor Gamaliel. Si Pablo po ay galing sa pinakamahusay na universidad, ang University of Alexandria. Si Pablo po, alam ang kautusan. Pero sabi niya, lahat ng yon ay basura. Ngayon, anong pinagmamalaki ng tao? Lahat ng kanilang mga title. Meron ng isang pastor, buti na bago na. Dati, pag pinakilala mo yon, huwag mong kakalimutan yung salitang doktor. Talagang hindi tatayo yon. Dapat doctor. Diba? Mabuti ngayon na bago na. Pati sa communion, kakaiba yun. Dati, meron siyang sariling cup. Ayaw niya makisali doon sa, meron siyang sarili, siya lang iinom doon. Mga kapatid, kung meron tayong ipagmamalaki, walang iba, kundi ang kamatayan ng Jesus. Kasi doon lang nagkaroon ng tunay na kahulugan at kapulungan ang buhay ng bawat isa. Sa totoo lang, kung hindi namatay si Jesus sa krus, wala na tayong pagpipilian. Isa lang ang destination natin. Lahat tayo. Walang iba kundi hell. Wala tayong pagpipilian. Pero nang namatay si Jesus, saka tayo nagkaroon ng pagpipilian. Gagawa ka ng desisyon. Amen po ba? Kaya ito yung religion based on the cross. Kaya wag naman natin laging sabihin na masama ang reliyon. Baka kasi birahin tayo ni Apostle James. Hindi. Di ba? I-balance lang natin. Ano yung reliyon na hindi na kailangan? Yung based on human tradition. Yung mga reliyon na nagsasabing, kapag sumapi ka sa amin, maliligtas ka. Maling-mali yun.
Kasi kahit sa kasumapi, hindi ka maliligtas. Kahit sa GIL po, maging member kayo ng Jesus is Lord Church, pero wala kayong personal na pakikipag-ugnayan kay Kristo, sorry to say, hindi pa rin kayo maliligtas. At yun ang totoo. Hindi namin pwedeng sabihin, pag hindi kayo naging GIL, hindi kayo maliligtas. Hindi totoo yun. Kaya nga, based on divine mercy. Amen po ba? Kaya tayo po ay nabubuhay. Kaya makikita nyo yung salitang peace and mercy. Kasi bago ka magkaroon ng peace, kinakailangan magkaroon ka ng tamang ugnayan sa Panginoon para maranasan mo yung peace with God. Kapayapaan o pagkakasundo sa Diyos. Pag naranasan mo yon, saka doon, yung mayamang grace and mercy ng Panginoon araw-araw ay patuloy mong nararanasan. Tingnan nyo sa Psalms chapter 23, anong sabi? Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Mahalaga yung goodness and mercy na naranasan po natin. Hallelujah. Kasi yung goodness ng Diyos, ipino-provide niya yung pangangailangan mo. Yung mercy na naman ng Panginoon, yung judgment na para sa iyo ay hinohold niya. Ayun ang ibig sabihin nun. Merong judgment na parating sa iyo dahil nagkasala ka, pero dahil sa mercy ng Diyos, hinohold niya, pinipigilan niya, huwag dumating sa iyo. Kaya sa isang kamay, naroon ang goodness, sa isang kamay, naroon yung mercy. Kaya bakit sinabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kaya mahalaga yung mercy. Bakit? Sino ba ditong hindi nagkakasala? Nagkakasala pa rin tayo. Pero kung wala yung mercy ng Diyos, baka anong nangyari na sa atin? Dahil sa kahabagan ng Diyos, eto, nakatayo pa rin tayo. Sa kabila tayo nagkasala, nagkamali. Amen? Iba yung mercy. Kaya based on divine mercy. At sa ating application, the cross of Christ stands alone as the means of redeeming mankind. Walang pwedeng ipalit dito. Walang pwedeng ipalit dito. Kung dadagdagan mo yan, hindi na kailangan. Yan lamang at yan lang para magkaroon ng kaligtasan, katubusan ng sangkatauhan. Walang iba kundi ang kamatayan ni Jesus sa krus. Minsan po nami-misinterpret yung power of the cross. Kaya minsan may mga paniniwala na yung krus napakamakapangyarihan. Kaya minsan sa deliverance ginagamit daw yun. Pinapatong sa natitibang Moses. Mga kapatid, walang power yung cross, ha? May power doon yung person na namatay sa krus. Amen po ba? Baka kasi magkaroon tayo ng paniniwala. Hindi po. Walang power yung krus. Ang may power doon yung person na namatay sa krus. Kasi tatlo silang nasa krus. Pero yung dalawa doon, walang power yung krus nila. Yung person, si Jesus Christ. Kaya the cross of Christ, yun ang may kapangyarihan. Kaya yun ang dapat natin tanggapin. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. And everybody agree and
say, our